Isang araw bago ang nakatakdang groundbreaking ay hindi inaasahan ni Claire na pupunta sa kanilang bahay si Oliver. Nadatnan pa nito ang isang manliligaw niya na nagkataong paalis na. Si Omer ang nagbukas ng pinto para kay Oliver. Ipinakilala niya ang mga ito sa isa't isa. Pagkaalis ng bisita niya ay sakalang naupo sa sopa si Oliver. Iniwan sila ni Oming sa salas. Sobrang kinabahan siya. Namiss niya si Oliver. Sa tingin niya ay mas gwapo ito kaysa nung mga unang beses na nakita niya ito. Kumusta? Tanong nito. Okay lang. Ikaw? Eto medyo busy na. Groundbreaking na bukas. Nabalitaan ko nga. Nakatanggap na kami ng notice. Binibigyan na lang kami ng 2 linggong palugit para umalis dito. Pasensya na. Humiti siya. Talagang ganun. Sabi ni Rupi hindi na raw kayo titira sa Kalamba. Sinuwerte eh. May nag-alok sa amin ng libreng bahay. Kubo nga lang pero okay na rin at tirahan namin magkakapatid kahit pansamantala. Claire Rivera ang tunay mong pangalan, di ba? Oo, bakit? Nagtatakang tanong niya. Wala. Nakita ko kasi ang pangalan mo sa listahan na nagpa-reserve ng lote. Maganda ang nakuha mo. Malapit ay yung clubhouse na itatayo. Tinulungan ako ni Kakang Isko ng pang-down payment. Si Rupi naman nagsabi sa akin kung anong lokasyon ng lote ang magandang kunin. Ngumiti ito. Sabihan mo lang kung kailangan mo ng truck na maghahakot ng mga gamit nyo. May elf truck kami na pwede kong ipahiram sa'yo. Salamat pero kasya na sa isang jeep ang mga gamit namin. Aarkila na lang ako. Hindi rin naman karamihan ng mga kasangkapan namin. Tinitigan siya nito. Naghatid iyon ng kaba sa kanya. Bakit? Naiilang na tanong niya. Claire, huwag ka sanang magagalit. May itatanong lang sana ako sa'yo. Kinabahan siya. Ano yun? Itatanong ko lang kung bakit parang iniiwasan mo ako. Parang pinangingilagan mo ako. Nakahinga siya ng maluwag. Ang akala niya ay kung anong itatanong nito. Hindi naman Feeling ko kasi ayaw mo makipaglapit ako sa'yo. Ano naman ang ibig mong sabihin? Sumeryoso ang mukha nito. Palagi mo kasi akong tinatanggihan. Kaya na lang nung minsang nakita kita na gusto kitang ihatid dito sa inyo. Naiisip ko tuloy, ayaw mo makipagkaibigan sa akin. Hindi naman sa ganun, kaya lang parang alangan kasi. Ibig kong sabihin, umiti ito. Nahihiya ka sa sasabihin ng mga tao. Hindi, huwag ka nang magkaila. Alam kong iniisip mo ang sasabihin ng mga tao. Palagay ko na may walang masama kung magiging magkaibigan tayo. Hindi talaga. Ano lang kasi. May boyfriend ka bang nagbabawal sa'yo? Siya ba yung nadatnan ko kanina? Hindi ko boyfriend yun. Mabilis na tugon niya. Si Dario ang nadatnan mo. Mahigit 1 taon na siyang nanunuyo sa akin. Hindi pa rin siya nagsasawang manligaw kahit maraming beses ko na siyang binasted. Yan nga ang pagkakaalam ko. Napamaang siya. Naitanong ko kasi minsan kay Rupi. Pasensya ka na. Labis niya nga ipinagtaka na tila pag-imbestigan na tutungkol sa kanya. Pero ayaw niyang bigyan ng ibang kahulugan na yun. Baka nagkakamali lang siya ng akala at sa bandang huli ay mapahiya siya. Makikipagkaibigan lang ang gusto nito kagaya ng ipinapakita nito sa ibang mga kababaryo niya. Okay lang bang makipagkaibigan ako sa'yo? Oo naman, wala namang masama roon. So pwede kitang galawin sa lilipatan niyo. Napamaang siya ulit. Medyo magtatagal ako rito kaya gusto ko ng maraming kaibigan. Tumango siya bago nagtanong. Ang akala ko sa Maynila ka pa rin uuwi. Oo nga pero madadalas pa rin ako rito kapag nag-uumpisa na ang construction. Napangiti na lang siya. Hindi niya may paliwanag kung anong klaseng kaligayahan ang naramdaman niya. Pakiwari niya ay napakaswerte niya at pakikipagkaibigan sa kanyang isang gaya nito. Sapat na sa kanya ang pakikipagkaibigan nito. Mangyari man ang gustuhin nitong lumampas sa relasyong iyon ay siya na mismo ang hindi papayag. Hindi bagay ang kanilang katayuan sa buhay, bagaman hindi siya nawawala ng pag-asa na balang araw ay aangat ang kanilang pamumuhay. Mukhang malayo pa rin mapantayan niya ang estado nito. Ang mga gaya nito ay nababagay lamang sa mga sosyal na babaeng gaya ng nakikita niya noon sa Makati. Nang nakaalis si Oliver ay para pa rin siyang idinuduhin sa alapaap. Sa maikling sandali ng pag-uusap nila ay marami siyang nalaman tungkol dito. Taga Laguna ito at nag-iisang anak ng mga magulang nito. Sa Maynila ito nag-aral. Hindi ito binanggit kung may nobya na ito. Pero sa tansya niya ay hindi ito nawawala ng nobya. Tiyak na hindi ilang babae ang nagkakandara pa rito. Namamahinga na siya sa kanyang kwarto nang makatukin siya ni Omi. Matutulog ka na ate. Tanong nito nang sumungaw ang ulo nito sa pinto. Bumangon siya at naupo sa kama. Sana kaya lang inabala mo ako. Biro niya. Bakit? Nangungumusta lang. Tungkol saan? Sa panliligaw sa'yo ni Pogi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi niya liligaw si Oliver? Nakikipagkaibigan lang yung tao.
Naku, doon din ang punta nun. Kung wari nakikipagkaibigan pero sa susunod ay didigan na. Kilabutan ka nga. Gusto lang niyang maging kaibigan ng mga taga rito. Ate, ang ibang babae rito panaya pa ang pakit kay Pogi pero hindi pa rin niya nilalapitan. Kahit itanong mo pa kay Kuya Ruby. Dito lang sa bahay natin siya pumupunta. Tiyak ko type ka na niya. Eh tumigil ka. Ang dumi ng isip mo. Paano ay kilala niya ako noon pa gawa ng aksidenteng nangyari sa akin nang dahil sa kanya. Ate, kahit naman bata pa ako. Alam ko na kung may pagsinta ang isang lalaki sa isang babae. May pagsinta ka pang nalalaman dyan. Hoy, balagtas, matulog ka na nga. Maaga ka pang gigising bukas. Pagdating mo galing sa eskwelahan, ayusin mo na ang mga gamit natin para makalipat na tayo sa hapon sa bahay ni Kakang Juan. Baka hindi ako magtinda sa susunod na araw para maayos ko ang bahay. Tumayo ito pero patuloy pa rin ito sa paglitan niya. Pag nagkatuluyan kayo ni Pogi, siguradong sa mansyon na tayo titira. Ngiting-ngiting tumalikod ito at tuluyang lumabas ng pinto. Napailing-iling na lang siya. Mas matindi palang mangarap ang kapatid niya kaysa sa kanya. Kung aaminin niyang attracted siya kay Oliver, nasisiguro niya lalo siyang bibirimuin ito. Dahil doon ay minabuti na lang niyang ilihim ang kanyang nararamdaman para sa lalaki. Tama si Oming. Kung sakasakali ay siguradong magbubuhay prinsesa siya. Sa piling ni Oliver, hindi lang dahil may kaya ito, kundi dahil mukhang prinsipe ito sa makabagong panahon. Nahiga uli siya sa kama. Niyakap ang isang una at nakangiting tumitig sa kisame. Kinugulo ni Oliver ang tahimik na mundo niya. Sa paglipas ng mga araw ay naging madalas ang pagpunta ni Oliver sa bagong tirahan ni Claire. Kaya naman ang balita sa kanilang lugar ay may relasyon na sila. Hoy Claire, bakit pinapayagan ka pa ni architect na magtinda? Isang araw na tanong sa kanya ni Lingling. Nakukulili ng tainga niya sa kaliwat kanang tanong sa kanya tungkol sa bagay na iyon. Bakit naman hindi niya ako papayagan? Patanong na sagot niya. Sus, masyado ka namang malihim. Kalat na nga rito sa bahay. Ay naku, bahala kayo sa gusto niyong isipin. Nagkaibigan lang kami ni Oliver. Ko, kakaingit ka nga. Baka naiingitan ka ng mga kadalagahan dito. Hindi na niya pinansin ang iba pang nagsalita. Kung sana nga ito ang sinasabi ng mga ito, walang problema. Talaga namang pakikipagkaibigan lang ang hangad ni Oliver sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw ay nakakapag-usap na sila na parang isang tunay na magkaibigan. Yun nga lang, lihim siyang humihingi ito. Ganun pa man ay sinisiguro niyang walang anumang mahahalata ito tungkol sa kanyang sekreto. Ang kabutihan sa kumalat na maling balita ay nabawasan ng mga makukulit na manliligaw niya. Marahil ay naniwala ang mga ito na may namamagitan na nga sa kanila ni Oliver. Ilang beses na kasi na kapag nadadaanan siya nito sa paglalako ng kakanin, ay hinihintuan siya nito. Minsan nga ay nagtatanong pa ito sa mga tambay kung nasaan siya. Pagkatapos ay sinundan siya nito. Ilang beses na rin siyang pinilit nitong sumakay sa sakayan nito, saka inihahatid siya pa uwi. Sa lahat ng iyon ay sino ba naman ang hindi mag-iisip na may romantikong relasyon na sila? Pero wala naman talaga. Ang sapantaha nga niya kaya malapit ito sa kanilang magkakapatid ay dahil wala itong kapatid. Nang mag-intriga siya ng benta kay Susan ng hapon, ngayon ay ganoon din ang biro nito sa kanya. Kumusta na kayo ni architect? Nakangiting tanong ito. Pati ba naman ikaw, Susan, ay nagpapaniwala sa maling chismis na yan? Abay, wala namang masama kung totoo man yun. Hindi ka na teenager. At saka balita sa kabaitan at pagkamaginaw ang Oliver na yun, kaya hindi ka mapapasama sa kanya. Ang sa akin lang kapag nasilo ka na talaga niya, mawawala na ako ng pinakamasipag na maglalako ng kakanin. Naku, huwag kang mag-alala dahil imposible ang sinasabi mo. Magkaibigan lang kami ni Oliver, saka huwag kang mag-alala. Bala ko mang mag-aral, magtitinda pa rin ako kaya hindi ako mawawala sa iyo. Pero isa ako sa mga umaasam na magkaroon ng katuturan ng pagiging magkaibigan niyo ni architect. Bagay naman kayo. Nag-iinit ang magkabilang pising niya. Sa kabibiro sa kanya ay lalong daragdagan ng pagtingin niya para kay Oliver. Hindi na naggulat si Claire nang pag-uwi niya ay makita niyang nakaparada ang pick-up ni Oliver sa tapat ng kabilang bahay. Pagpasok niya sa sala ay nabutan niya nanonood ito ng VCD kasama si Daniel. Ay, batid niya sa kanya. Hello, hindi ka ba kinukulit ni Daniel? Hindi naman, galing ako sa Maynila. Napadaan ako sa video store kaya naisip kong ibili si Daniel ng VCD. Napangiti siya nang makitang titig na titig si Daniel sa telebisyon. Ini-spoil mo ang mga kapatid ko, baling niya kay Oliver. Hindi naman, alam mo namang natutuwa ako sa kusina. Besides, wala akong kapatid. Umapit siya kay Daniel, pinunasan niya ang laway nito ng lilayang t-shirt nito. Kapag kawaling napalingon siya sa kusina, nang may naamoy siyang mabangong amoy na pagkain na niluluto.
Bago pa siya makapagsalita ay lumabas na mula ron si Oming. Ate, may dalang ulam si Kuya Oliver. Iniinit ko na. Nagsaing rin ako. Dito raw siya kakain ng hapunan. Napatingin uli siya kay Oliver. Nang mga huling araw ay madalas itong ginagawa iyon. Napadaan ako sa restaurant ng kaibigan ko. The best ang caldereta nila kaya nagpa-take out ako. Total hapon na rin kaya naisipan kong dumaan na rito para may kasabay ako sa pagkain. Hindi siya nakapagsalita. Naisip niya tiyak na maninibago sina Oming at Daniel kapag wala na si Oliver sa kanilang bahay. Higit sa lahat, mamimiss niya ito. Nang maluto ang kanya ay siya na naghanda ng mesa. 2 putahe ang ulam ni Oliver. Bukod sa kaldereta ay mayroon ding isang buong fried chicken at isang galon na ice cream. Pare-pareho silang ginanahan sa pagkain. Higit ang tuwang nabasa niya sa mukha ni Daniel. Kuya, dala uli ikaw ng ice cream ha? Sabi pa nito. Nawala na nga yata ng tuluyan ng hiya nito kay Oliver. Oo ba? Gusto mo araw-araw pa? Ako, Oliver, masyado nang nasasanay sa'yo si Daniel. Hayaan mo na. Gusto kong isama minsan na manood ng sine si Daniel. Ang sabi niya, hindi pa raw siya nakakapanood ng sine kahit minsan. Laki TV ang sine, tanong ni Daniel. Ginulo ni Oliver ang buhok nito. Oo, malaking malaki. Oliver, pakli niya. Baka masyado nang nakakaabala sa'yo si Daniel. Tumingin ito sa kanya. Hindi, maligaya ako sa ginagawa ko. Pumaling ito sa kapatid niya. Sa linggo luluwas tayo sa Maynila. Mamamasyal tayo. Siya ang tumanggi sa alok nito. Baka mahirapan ka kay Daniel. Kasama ka naman, kayo ni Oming, paano ko mahihirapan? Labis na natuwa si Oming sa narinig. Yes. Sigaw pa nito. Wala na siyang nagawa. Hindi na siya nakatutol dahil sa tuwing nakita niya sa mukha ng kanyang mga kapatid. Excited ang mga kapatid ni Claire nang sumapit ang araw ng pagluwas nila sa Maynila. Madilim-dilim pa ay nakabihis na ang mga ito. Siya man ay excited din. Hindi lang niya yun ipinahalata sa kanyang mga kapatid dahil siguradong tutuksoin siya ng mga ito, lalong-lalo na si Oming. 7:00 nang sunduin sila ni Oliver. Sa unahan ng sasakyan siya pinapwesto nito. Magkatabi naman sa backseat ang 2 kapatid niya. Ang wheelchair ni Daniel ay kinarga ni Oliver sa back compartment. Tamang-tama. Pagdating natin sa Maynila, pabukas na ang ani Oliver nang palabas na sila ng kanilang bahay. Hindi alam ni Claire kung anong iisipin at sasabihin. Nag-uumapaw ang kaligayahan sa kanyang puso. Wala kayatang kibo. Nilingon siya ni Oliver. Nag-aalala ka ba at hindi ka makakapagtinda ngayon? Kiming ngumiti siya. Hindi. Natutuwa lang ako para sa mga kapatid ko sa ginagawa mo sa kanila. Salamat, Oliver. Ngumiti ito. Ikaw, hindi ka ba masaya na kasama ako? Napipilan siya. Claire, masaya. Nahihiya nga ako sa'yo kasi pinutol nito ang iba pang sasabihin niya. Huwag mo nang dagdagan. Tama na sa akin na malaman kung masaya ka kapag kasama ako. Inalis na nito ang tingin sa kanya at itinuon sa daan. Hindi na uli ito nagsalita. Para naman siyang nabagabag sa sinabi nito. May iba kayang kahulugan niyon o siya lang nagbibigay ng mali siya sa sinabi nito.